So in this video tutorial, we will talk about Chapter 3, Programming Essentials in Python Part 2. So pag-aaralan natin yung pag-declare ng variables, kung kailan, bakit at para saan si Python comments. Also kung paano mag-input si user ng name or number sa Python language. So ano nga ba ang variables? Ginagamit natin si variable para makapag-store tayo ng data doon sa loob ng program natin. Ito yung lagayan or hawakan. Itong variable na to, variable and data. So, temporary lang siya. Kapag in-stop natin yung program natin, mawawala din yung lagayan na yun. So, yun ay number or text value. So, we can do some arithmetic operations then, like multiply, addition, and subtract. You'll be doing that many times. If you want to give a name to a variable, kailangan natin sundin yung strict rules kasi si Python is case sensitive. So the name of the variable must be composed of uppercase or lowercase letters, digits, and then a character underscore. The name of the variable must begin with a letter. The underscore character is a letter. Upper and lowercase letters are treated as different. A little differently than in the real world, Alice and Alice are the same first names, but in Python they are two different variable names and consequently two different variables. So, ito yung mga correct variables natin. Itong sa baba na to. Ayun yung mga pwede natin gamitin sa ating variable names. Pero hindi daw siya always convenient. So, ang ating incorrect variable names naman is the name of the variable must not be any of Python's reserved words. So, eto nga yun. Ay ang keywords na yun. Ang ating reserved keywords na hindi natin pwedeng gamitin sa ating mga names sa variable. So, yan. So, basic data types. Ito naman yung malalaman natin kung anong klaseng data ang nasa loob ng ating variable names. So, string, malalaman natin string yan kapag sentences, phrases, characters. Example is identifier equals hello world. Makikita natin na may double quotation mark siya. Yun ang tinatawag nating string. Pwede ring single quotation mark. So, kapag int naman, positive and negative numbers. So, whole number lang siya. Identifier equals 8. So, kapag may 8.25 na yan, tatawagin na natin siyang float. Decimal numbers kasi. So, example is identifier equals 13.523. So, may decimal numbers na siya. So, yun yung float. So, kapag boolean naman, 1 or 2 lang yun. So, kapag 1 is true, or kapag 2 naman is false. Ano nga ba yung identifier? So, kanina diba may identifier equals hello world. So, ayun yung variable name natin kung saan tayo yung magde-decide kung ano yung gusto nating ipangalan sa identifier na yun. So, ayan nga yung syntax natin sa ating identifier equals value. So, ayan yung mga example natin. First underscore name equals Taylor. Last underscore name equals Swift. So, ayan ay mga string dahil may quotation mark siya. So, age equals 30. Yung age na yan, ayan yung int natin. So, money is float equals 50.752564 kasi may decimal siya, kaya siya ang ating float. So, sa boolean naman natin, ang pinangalan natin ay is pretty. So, equal siya sa true or false. Print. Ito naman yung kung ano yung gusto nating i-display sa console. Tatawagin natin yung ating variable. So, ayan yung syntax. Print, open parenthesis, variable, and close parenthesis. So, example nga is print first underscore name. So, ayan sa identifier natin. Yung example na yan. First underscore name equals Taylor. Ayan yung gusto natin palabasin sa console. So, tingnan natin. Ito nga yung ating identifiers kaninang example. So, tatawagin natin yung ating variable na first name. So, i-run natin yan. So, ang lumabas sa ating console ay Taylor. So, kung gusto natin tawagin si age, talagay lang natin siya dyan.
age. So, i-run natin. So, nakita natin na lumabas si value na 30. So, kapag gusto rin nating pagsamahin yung first name at saka last name is pwede naman siya basta parehas lang siyang string. So, kapag nag-add tayo or pag pinagsama natin yung first name and last name, matatawag na natin siyang concatenation. So, i-run natin siya. So, ayun nga yun. Diba, nag-decrypt na siya. So, kung gusto naman natin lagyan ng space dyan between Taylor and Swift, mag-add tayo ng empty. Kung mag-add tayo ng empty, lalagyan lang natin siya ng double quotation mark, then space. So, i-run na natin. Yan. So, nakita nyo na may space na siya. So, doon na tayo sa... So, eto nga yung ating comments. So, bakit nga ba natin kailangan or saan natin siya ilalagay o para saan si comments? So, comments can be used to explain Python code, can be used to make the code more readable, can be used to prevent execution when testing code. So, yun nga. Ang pwede natin gamitin kay comment ay ang symbol na hash para ma-ignore siya ni Python. So, pwede rin yung multi-string or triple quotes. Yan. Ginagamit natin si triple quotes pag marami na tayong comment or more than just one line na yung comment natin sa ating code. So, ayan yung example ng multi-line string or yung triple quotes natin. Yan, more than one line na siya, kaya ayan yung ginamit. Kapag yung hash naman, pwede naman natin siyang gamitin dito. Ito nga yung hash na ginagamit natin. So, kapag tinry natin yung i-run, hindi siya or wala siyang makikita sa ating console. Ayan. O, kapag tinanggal natin si hash at tinry natin i-run, ayan, hello world na siya kasi wala siyang nakalagay na hash or yung tinatawag nating comment. So, ito yung input natin. Used to make the user input something in the console. So, ginagamit naman to para makapag-input si user. So, ito yung syntax niya. Variable equals input or pwede rin variable equals input, enter something. So, itry natin to sa ating online GDB. So, ito nga yung ating example. So, ayan, print, tapos yung variable natin. So, sa variable natin, may input na rin tayo. So, ayan, na-run natin siya, pero walang lumabas. So, lagyan natin siya ng ta. Here, ta. O, edi meron na siya. So, kung gusto natin magkaroon ng mas specific na hinihingi sa input, lalagyan lang natin siya ng enter. Halimbawa is yung first name. Enter your first name. So, try natin yung i-run. So, ayan na nga. May enter your first name na. Maglalagay tayo ng pangalan. Taylor. So, in-enter natin siya. Dun, may lumabas na Taylor din. So, pwede nating dagdagan yan dito sa ating print. Lagyan natin ng hi, kunwari kilala niya tayo. Then, plus. Try natin. Enter your first name. Try natin is Taylor. Then, enter. Hi, Taylor. So, makadikit siya. Kung gusto natin, lagyan natin yan ng space pa.
Pwede rin nating lagyan ng space na lang dito sa ating word na hi. So, try natin i-run. Enter. So, yun, nakita natin na may space na siya. So, ito naman tayo sa casting variables. So, ito naman yung technique kung saan i-convert natin yung isang data type papunta sa bagong data type. So, katulad na lang ng numbers to string. So, yung string na yun, papalibutan natin yung number para maging string siya. Ganon din sa string to numbers. Yung string, gagawin natin siyang number. Katulad na lang ng int, ipapalibot natin siya sa int yung string na gusto nating maging number. Ganon din sa float. So, itry natin. Dito na po tayo sa ating online GDB. Papakita natin yung example ng ating casting variable. So, itong first name, ito yung ating string. And itong age, ito yung ating number or int. So, try natin siyang ipag-concatenate. First name plus age, ito yung mga variable. At run. So, ang ating result ay type error. Dahil, ang pwede lang mapag-concatenate ay parehas string lang dapat. Pero dahil dito tayo sa casting variables, ay papalibutan natin si age ng string. Ayun yung technique natin. So, ganito nga yung kanina, diba, sa ating PowerPoint. So, dito, yung age, int pa rin siya. Pero, dito sa print natin, sa ating variable na ipiprint, napalibutan na siya ng string. So, try natin siyang i-run. So, nakita natin na napagsama na natin sila. Try naman natin gawing float si string. Gawin natin siyang money. Gawin natin tong number. Pero, siya ay string. 5.5. Gawin natin tong number. So, yan. Try naman natin dito sa ating variable na ipiprint ay yung variable ng ating. So, i-concatenate natin siya. Money plus number. Then, i-run natin siya. So, makikita natin is error. So, paano natin yan gagawin? So, dahil 5.5 yan, alam natin na float yun. So, ang ilalagay natin dito, papalibutan natin siya ng float. Itong string na money ay papalibutan natin ng float. So, try na natin. Nakita natin yung result na 13.5. Ibig sabihin, nag-run na siya. So, hanggang dito na lang po ang aking video tutorials. Thank you for watching. Sana po may naiintindihan kayo kahit papaano. Thank you.